umaga. Alam niyo nakakatuwa mga kabombo kasi parami po ng parami yung mga grupo, yung mga samahan na meron pong mga ginagawang mga proyekto, mga activity na may magandang layunin. Nakakatuwa kasi sa kabila nga po ng mga maaring maging hamon sa pagsasagawa ng mga aktibidad po nito, ay patuloy po sila na nagsasagawa ng bloodletting activity, mga kabombo, para makatulong sa ating mga kababayan na nangangailangan po nito. And one of these groups or mga samahan katulad sa atin, no, sa Bombo Radyo, yung ating Dugong Bombo, A Little Pin Alive to Gain, ang siyasi o samahang Ilocano, mga kabombo, mayroon din pong mga aktibidad na isasagawa, katulad na lamang po ng bloodletting activity on October 11 this year. Araw po yan ng Sabado, nagaganapin dyan po sa may barangay sa Paggrande sa bayan po ng Burgos, sa kanilang barangay hall. Dahil nagkaroon po tayo ng pagkataon na makapanayam, ito pong si Sir Jesse Glenn Cabanya, ang presidente po ng CIASI sa Paggrande chapter, mga kabombo. At nakapagbigay po ng mga impormasyon dito po sa kanilang isasagawang aktibidad po na ito. At ating pakinggan ang bahagi ng ating panayam sa kanya regarding sa kanilang isasagawang bloodletting activity. Yes, ma'am. Yun nga, may mangyayari na bloodletting activity this coming October 11 na ang CIASI, Burgos Council, Burgos, Pangasinan. Unang-una sa lahat, gusto ko munang batiin yung aming international chairman, Attorney Julius Magno, ang aming district governor ng CIASI First District, Gov. Aris Flores, at aming district chairman Jomar Miro. Tapos ang aming overseas founder Christy Bunso, at higit sa lahat ang aming municipal advisor, ang aming pinakamamahal na Mayor Register Alan Valenzuela. Mga tao na nangangailangan ng dugo, lalo na sa walang kakayahang makabili ng dugo. Yun ang kahalagahan ng ginagawa namin sa bloodletting. Ang nai-inspirasyon namin, unang-una yung mga mismong natutulungan namin na nabibigyan ng dugo, nadudugtungan ng buhay. Kagaya ko, ilang beses na rin ako nakapag-donate na personally ako mismo. Yun ang mga inspirasyon namin para ipagpatuloy itong ganitong gawain. Alam niyo mga kabombo, yun nga, kapag tayo nasubukan na natin nag-donate ng dugo, parang alam niyo yun, hahanap-hanapin po natin yan. Parang si Bombo Jazz, alam niyo, tayo personally, 3 times a year tayo nagdo-donate po ng dugo. So nagpapalagpas tayo ng 3 to 4 months bago po mag-donate po ng dugo, kasi kinakailangan din po na ma-replenish muna yung dugo na nawawala or kinukuha, tinatanggal po sa atin once nakikibahagi tayo sa ganitong klase po ng mga aktibidad. At hindi lamang kasi yung hindi lamang yung kaligayahan na makakapag-donate ka ng dugo. Even sa yung personal o sa iyong sarili, meron din tayong mga napapansin na mga pagbabago since naging regular tayong blood donor. Tayo we're donating blood since 2011 nang tayo dito sa Bombo, ma-employ po tayo sa Bombo, and since then, nung mag-umpisa po tayo na makapag-donate ng dugo, dire-diretso na hanap na po natin yan. Gusto po natin na, yun nga, bukod sa may mga magandang benepisyo sa ating katawan, nakikita po natin na grabe yung yung pagpapasalamat ng mga taong natutulungan natin sa pamamagitan po ng pagdodonate po natin ng dugo. At kamusta din po natin yung kanila namang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga partners dito po sa bloodletting activity na ito. Yes, ma'am. Yung preparation namin ngayon, may mga ibang groups kaming binigyan ng invitation, like Lions Club. Invite namin ang Lions Club. Tapos kasali din po ang Sangguniang Bayan members.
Then other barangays po, mag-invite din kami. Then AFP, kasali din po, PNP, BGMP. At dito rin po yung mga barangay council dito sa Barangay Sapag Grande. Pag sinabi nating fraternity yung iba, negative kaagad yung iniisip na ang hanap nila gulo. Alam po ninyo, proven na po yan na marami pong mga fraternities at pong may magandang layunin at kabilang na po dito po itong Samahang Ilocano o ito pong SI, Siyasi Mga Kabombo, na hindi lamang sa bloodletting activity yung kanilang ginagawa, kundi meron din po silang isinasagawa mga community service, tumutulong po sila kapag nagpapatupad o nagsasagawa ng brigada kapag sumasapit po yung pag-uumpisa po ng klase, ayan, nagkakaroon po sila ng ito pong feeding sa mga bata, mga kabombo. So, narito po yung bahagi pa po ng pahayag ni Sir Glenn. Yes, ma'am. Sa totoo lang, yung iba, yun ang tingin nila. Gulo. Pero, para sa amin, organisasyon siya. Non-profit organization na ang aim ay tumulong. Actually, ma'am, hindi lang bloodletting ang mga activities ng siyasi. Kasali din dyan yung community service. Kagaya nung may pinasa ako sa inyong videos, community service during brigadas, nagre-request ang mga schools sa amin, maglinis, feeding program. Minsan din po, nagbibigay din po kami ng school supplies kung may mag-i-sponsor sa amin. Ganun po. Hindi po gulo or sakit ng katawan. Yun po ang gusto naming tanggalin sa isipan ng mga tao. Meron din pong panawagan, ito pong si Sir Jesse Glenn Cabanya, ang presidente po ng Siyasi Sapag Grande Chapter, mga kabombo. Dito nga po sa nalalapit na isasagawang bloodletting activity dyan po sa kanilang lugar. Gusto kong imbitahan ang lahat ng gustong makidalo dito sa bloodletting activity ng Siyasi. Lahat ng mga taga-Burgos na aming kababayan. Dahil ang dugo na malilipon ay para din sa mamamayan ng Burgos, lalong-lalo na sa mga nangangailangan talaga ng dugo in case of emergency, which is walang kailangang bayaran, basta available yung blood type na kailangan. Sabihin lang nila sa amin or kahit na sinong miyembro ng Siyasi na kilala nila, basta available po yung blood type na kailangan nila, walang problema. Wala po silang babayaran. Kaya hinihimok po namin ang mga kababayan namin na taga Burgos na suportahan nyo ang aming bloodletting activity. This upcoming October 11, 2025, 8 a.m. hanggang 3 p.m. ng hapon.